Magandang araw mga lods. Yan. Medyo wala tayong ngayon dahil nagsasalubong ang trabaho kaya ito muna tayo. Ngayon ang itatopic natin mga lods, yung bakit kailangan nating bigyan ng gulay o mga damo ang ating mga alaga at iba pang mga dapat niyang pangangailangan kapag sila'y nasa pangangalaga natin. Sapat na ba yung seeds? Di ba, no? African seeds, sa mga seeds na kinakain. Sapat na ba yan mga lods? So alamin natin para hindi tayo hindi magkasakit ang ating mga alaga o humina o ano pa man. Ito yung ating itatopic ngayon mga lods. Let it, bang. Magandang araw na at maulan mga lods. Maulan na naman. Medyo hindi tayo nag-leave muna tayo kasi medyo nagsalubong. Dahil iba yung pinag-tiles nila. Although kailanganin na rin akong tumira kasi kaya ang schedule ko ngayon, pintura, hindi pwede magsalubong. Patapusin ko muna yung gumagawa. Kaya dito muna tayo ngayon mga lods. Ngayon ang itatopic natin, ito mga idol. Bakit kailangan na bigyan natin ng gulay? Di ba, no? Hindi lang basta mga gulay. Talagang kailangan nila. Tapos mga damo. Unang calcium. O ano pa mang kailangan ng ating mga alaga, mga lods. Kasi nasa pangangalaga natin sila mga lods. Kasi kung yan nasa galaan, siyempre hahanap ng sarili niyang calcium yan, hahanap ng sariling gulay yan o mga damo yan, pero nasa pangangalaga natin kaya hindi nila magagawa yon. Ngayon itatopic natin na to, siyempre para sa mga UB kasi mga veterans alam na yan kasi baka akala ng mga UB, tama na yung seeds. Diba, no? Kaya siguro, ang pamagat natin dito sa topic na to, bakit kailangan ng gulay? O bakit kailangan bigyan ng gulay o ng damo ang mga alaga natin? Na ito, particular sa mga kids. Diba, mga lods? Kasi, ganito yan, mga lods. Umpisahan na natin. Siyempre yan, ibon. Parang tao rin yan mga lods. Kasi kaparehas nating nilalang yan. Mataas lang ang antas natin. Tayo, lahat ng mga nilalang sa lupa o mga hayop, yan, kabilang na sila. Di ba, no? Kaya nasa dagat yan, kaya nasa lupa, kaya nasa himpapawid. Binigyan tayo ng Diyos ng kapamahalaan dyan. Hindi sila pwedeng mangibabaw sa atin. Kaya nga natuturuan natin ang mga yan Di ba, no? Nakasulat naman yan sa kasulatan na napapaamo mga hayop. Hindi ko lang alam particular kasi kung bubuklat tayo ng Biblia medyo pa. Pero kung medyo buklatin nyo para medyo ma-encourage kayo sa Biblia mga lods. Nasa yan? Nasa Biblia na kailangan mangibabaw ka, maging dominant tayo. Yan mga lods. Maging dominant tayo kaysa sa mga hayop. Nasa Biblia rin yun. Sabi, kalahatan nyo buong lupa. Di ba, no? So, dapat mas dominant tayo sa mga yan. Kasi pag sila'y naging dominant, delikado yun mga lods. Tingnan nyo sa parting yung walang masyadong tao, may Africa, gano'n, yung sobrang dami ng mga wild. Kita mo, nadadali nila yung mga tao nagiging dominant yung mga hayop. Kaya tuloy, ang nag-iingat yung tao, hindi yung hayop ang nag-iingat. Pero kita nyo, sa atin, sa syudad tayo, isa nga sa probinsya na rin sa ibon tayo mga lods. Bakit nangaunti na yung ibon? Kasi lamang na yung tao mga lods. At yung tao na minsan lapastangan sa kalikasan, ayun, walang pasubali, dinabaril ang mga ibon na hindi nila alam, laki ng balance niya sa ecosystem.
ayun, nalilipol. Tirahan ng mga tao o tirahan ng mga ibon, tinirhan ng mga tao yung lugar. Nabubugaw yung mga ibon. Kaya bandang huli, wala nang ibon na makikita. Di ba, no? So, balik tayo ngayon sa topic. Kasi baka kung saan naman tayo mapunta. Nakita ko lang sa inyo mga lods na pag ang ecosystem hindi na balanse, hindi magandang mangyayari mga lods. Apektado tayo mga tao, pati kalikasan. Di ba, no? Ayun, naglalaro na tuloy yung utak ko sa kalikasan. Iwan na natin, baka dito na tayo sa ibon. Excuse me. Ngayon ganito yun mga lods. So, bakit nga ba kailangan natin bigyan ng gulay? O ng damo, di ba, no? Ang ating mga alaga. Ayun, gaya na sabi ko kanina, kasi kailangan nila yan mga lods. Parang tao, tingnan nyo. Pilipino ka, sanay ka sa bigas, kanin, di ba, no? Pag napunta ka sa ibang bansa at walang kanin, hindi maganda pakiramdam mo parang may kulang, di ba, no? Although, nakapagsasanayan yun, pero iba pa rin ang sanay ka sa kanin. Yung mga kinakain mo sa Pilipinas. So, ganun din ang ibon mga idol. Ayan, yung particular tayo sa parakeets. Ganun din ang mga yan. Kumakain silang seeds, totoo yun. Talagang mabubuhay sila kahit puro seeds. Pero, hindi magiging yung buhay nila. Hindi kompleto, kumbaga. Kasi, yun kaya ako na i-topic to. Naging kampante ako na minsan bigyan ko silang calcium, yun nga, yung mineral block o yung cattle bone. Pero minsan hindi ko nalalagyan mga lods. Although meron ako ngayon dito kasi binigyan nga tayo ng subscriber natin. Di ba, no? O ngayon, ang problema lang, yung nalumpo na yon na ibon ko, mineral block. Kaya yun, duda tuloy ako. So ngayon, ganito ang gagawin natin mga idol. Ito, pag sinundan nyo tong topic na to o sinunod nyo, ikakabuti ng ibon natin mga lods. Kasi tingnan nyo, pag puro seeds lang ang binibigay mo sa ibon, ang ibon mabubuhay naman. Kaya lang hindi complete ang buhay niya. Kaya konting lang, dapuan ng sakit, ayun, dedo agad mga lods. O kaya, pag may tumama sa kanya, disable agad. Kakasakit agad sa madaling salita mga lods. Di ba, no? So ngayon, dapat bigyan natin sila ng mga kailangan nilang mga gulay mga lods. Kasi nasa pangangalaga natin sila, na-capture natin sila Nasa pag-aalaga na natin sila, so dapat ibigay natin yung dapat sa kanila mga lods. Kasi kung palalabasin mo yan sa kulungan, hahanap ng damo yan. Maniwala kahit siya hindi, hahanap ng basta yung mga pananim. Kasi yun ang nature niyan mga lods. Di ba, no? Hahanap ng mineral niya yan. Kasi alam niya yan na kailangan niya yan. Lalo na pag nasa gustong gulang na yan, mag-breed na sila. Kailangan nila yan Totally, minsan mas pa sa atin yung mga yan Ang mga tao, minsan hindi nakahanda, walang bahay. Diba, wala. Tambay. Walang trabaho, biglang mag-aasawa. Hindi nakahanda. So, kanino punta? Sa magulang. Minsan, pag pinalayas ng magulang, saan ang bagsak? Kalsada. Kaya minsan, mas matalino pa sa atin ang ibon, mga lods Di ba? Basta ilagay mo sa galayan. Sabihin ng gala, yung nasa laya sila, mga lods. Sa wild. Alam nila gagawin nila Marunong gumawa ng bahay yan. O, pugad. Marunong maghanap buhay yan, mga lods. Marunong, basta alam nila. Minsan, kaysa sa tao tao, minsan, asa Asa sa magulang, di ba, no? Excuse me sa mga tatamaan, topic lang to. Ganon mga idol, yung So, ngayon, nasa pangangalaga natin sila. Dapat natin silang, ibigay yung dapat sa kanila. Sabi nga, ibigay ang nararapat. Yan. So, ano yun, mga lods?
Yun, gaya na sabi ko, gulay, damo. Oh. Kung ano lang naman yung available sa kusina mo mga lods. At take note mga lods ha, hindi basta gulay. Kasi baka mamaya bigyan mo ng sibuyas yan. Di ba sa tao, pampaano daw yan eh. Pag magbebengbang, di ba ano? Eh, iba yung hayop mga lods. Minsan toxic sa kanila yan. Di ba no? Kaya ano yan, medyo ingat tayo. Huwag niyong ibibigay na gulay, bawang, sibuyas. Yan. Sa mga dahon naman o bunga ng prutas, buto ng mansanas, buto ng piras. Yan. Avocado, mga lods. Lahat ng parte ng avocado, bawal yan. Buto, balat, puno niya, yung dahon niya, lahat tangkay. Bawal yan sa ibon, mga lods. So ngayon, ibibigay natin yung ano lang, hindi naman mahirap hanapin, kagaya ng talbos ng kamote, malunggay, kangkong, lokbati, kulitis, marami. Maliban lang sa binanggit kong bawal, mga lods. Ang daming ano yan. O, mga damo, kung medyo nasa bukid ka. Ako nga, nandito ako sa syudad, pero nabibigyan ko silang damo kasi meron akong halamanan. Inakit nga nung isang subscriber natin eh. Hinanap niya talaga yung inaakit kong bubong eh. Andun, nakita niya yung pinapakain ko daw. So ganun mga lods, para ibigay natin yung kailangan ng ibon na damo, gulay, para laging malusog. Pag naibibigay natin yan mga lods, malakas yung ibon natin. Napakabihirang ano yan. Napakabihirang magkasakit niyan. Ako ito, dahil sa nangyari doon sa ibon ko, tinan mo. Kasi may gawa tayo mga lods eh, no? Minsan ang problema, kaya ako tinatapik to para sa inyo, makapag-ingat naman kayo. Kumbaga yung kakulangan ko, maging kapunuan naman sa inyo mga lods. Di ba? Para, nangyari kay Idol yung gano'n, kay Lods. So para makapag-ingat naman kayo sa mga ibon nyo. Kaya natin tinatapik to. Kasi tayo, mga tao tayo mga lods, hindi naman tayo perfect. Gaya niyan, sobrang busy natin sa paggawa, nakakaligtaan natin yun. Hindi na natin napansin na may kulang o nalulumpo na pala. Kaya pala kala natin naglilimlim lang na ordinaryo, hindi na pala makalakad. Di ba mga lods, ano? So sobrang busy. So ano naman, pagkakamali naman, minsan naging ano naman yun, para matuto tayo mga lods. So ngayon, kaya natin itinapik to para kayo naman, ganito pala dapat, di ba no mga lods? Kasi ako, sinasabi ko lagi mga lods, hindi tayo perfect. Pero hindi natin, pagiging imperfect natin, para naman kayo makapag-ingat, di ba no, sa mga alaga. So yun, ano yan mga lods, gawin yung regular. Ako, aminado ako nitong na-busy ako. Buong isang linggo nung nakaraan, di ko nabigyan. Tapos, yun, medyo naano ko lang, naalarma ako nung nakita ko may nalumpo yun. Tsaka lang ako nagbigay ng gulay. So, ito, pagkatapos na ito mamaya, kasi pinakain ko lang sila, bibigyan ko uli. Kasi ilang araw na rin ano eh. Kasi para ano, mga lods, yung alaga natin laging malusog. Yan. Ang mga isa pa the best na parang multivitamins nila, mga lods. Parang tayo. Pag lagi kang palagulay na tao, malakas ka eh. Di ba, no? Pinaka parang ano nila, multivitamins ng mga alaga ako, mga idol. Yung oregano, malunggay, yan. Kasi yun yung mga tanim ko rito. Talagang ano yun, tinambakan ko ng tanim ng oregano talaga. Tapos malunggay. Tapos talbos ng kamote. At saka yung magic plant ko, talagang ginagapas ko yun mga lods. Talagang mabilis naman tumubo yun, kinakalbo ko talaga yun. Para maipakain sa, kasi maraming alaga natin. Pati African, pinapakain ko yun. Although yung African, nang minsan dinibigay ko yung ano, yung malunggay. Tapos yung talbos ng kamote. Kasi nahuhulog nila eh. Pero yung parakeets pag nagyan sa ano, mabusising kumain yan. Kaya yun, nabibigay ko sa kanila. Yung medyo malikot kumain, kagaya ng African, ano yan. Minsan pinapasok sa pugad nila yan. Doon nila kinakain yan. Tapos yung simi, yun ang nagiging pugad nila.
Yun, ganun lang ang ano, mga lods, ang pag-aalaga ng mga ibon. Ibigay mo yung tama, susuklian ka ng tama. Tingnan niyo mga lods, kung tutuusin ako, magkasunod na 2 linggo to magkasunod, talagang umuwi na ako gabi. Di ba kagaya nung normal lang yung trabaho ko, hapon, andito na ako, minsan nga wala pang 5:00, dito na ako. Na ano ko pa yung mga alaga ko, nakakakit pa ako, tapos nagagapasan ko sila ng mga damo-damo ron, yun, yung napakain kong dahon. Pero nitong 2 linggo mahigit, totally, hindi ko sila nasikaso masyado. Sa umaga, gigising ako, tapos visits lang, tapos mamaya, alis na. Pagdating sa bahay, gabing-gabi na, di ko na masisilip talaga. Kaya yun, nagkaroon ako ng pagkukulang sa mga alaga ko, mga idol. So ngayon, kaya ako tinatapik to para yung pagkukulang ko, maging kapunuan naman sa inyo, na maging alerto tayo, mga lods. Kasi ang epekto niyan, baka hindi maganda yung pagiging Kasi may napansin ako yung isang breeder ko, medyo payat ang mga inakay niya, mga lods. Napansin ko yun. Maring kinakargahan ko naman ng pero may kulang. So yung kulang? Yun nga yung gulay. Kasi sinusubo din yan sa mga inakay. Na para bata pa, may vitamins na sa katawan. Lalo na yung oregano, napakahusay niyan, mga lods. Isa yan sa mga ginagawang formula. Tsaka yung malunggay. Ayan. Iyaano ko sana kaso parang happy ko, wala akong pwesto. Gagawa sana akong formula niyan isa yan Isa yung, dalawa yan. Yan, malunggay tsaka yung oregano. Yan yung mga, isa sa mga, 2 bagay sa mga formula ginagawa patungkol sa ibon. Siyempre, yung iba, hindi ko nababanggitin dito. Baka pagalitan tayo, mga lods. Kasi may nagbebenta niyan Kaya pagdating ng araw, pag nagbenta rin ako niyan, kung gagawa ako, mga lods, hindi ko rin sasabihin yung formula, siyempre. Napakahusay. Alam ko yung niyan, mga lods, alam ko yung formula. May pa nga meron pa ako idadagdag dyan kaya lang wala pang panahon, mga lods. Hindi pa ukol yun. Mahusay. Totally ako, kaya alam ko sabihin yan, ginagawa ko yon sa mga alaga ko, mga lods. Kaya kung mapapansin nyo, bagamat napapabayaan pa natin yung lagay na yan kasi busy tayo. Pero tingnan nyo, tuloy-tuloy ang pag-itlog, ang pag-iinakay nila. So dahil dun yun, mga idol. Baga, yung formula ko, ginagawa ko lang sarili muna, sa akin. Ngayon, baka mag-loads, yung bigyan mo ako yung tip. Hindi pwede, mga loads, kasi gusto ko balang araw, gagawin ko gagawin ko siyang formula pag nasa Pampanga na ako. Baka makita nyo ako, nagbablog ako, nagtitinda ako niyan. Kaya, pasensya na, mga loads, hindi ko pwede ibigay sa inyo yon. Ang lang, yung tama naman na bibigay ko sa inyo, kagaya na itong topic na to, bigyan nyo ng gulay ang mga alaga nyo. Ayan. Gulay, damo. Ang laki ng benepisyo sa inyo yan, pati sa ibon. Ang benepisyo sa inyo, pag lagi nyo binibigyan gulay ang alaga nyo, maamo sa inyo. Kala pag may hawak ang damo o gulay, na yan. Talagang aabangan ka lumapit. So, ibig sabihin, matalinong ibon yan, mga lods. Pag may hawak ang damo, nagkakagulo sila. So, ibig sabihin, alam nila, pakakainin mo sila ng gulay o damo. Maamo yung ibon sa'yo. Babait siya. So, sa kanila naman, ang benepisyo naman sa kanila, lalakas ang katawan naman. Medyo hindi masyadong magkakasakit, lalo na ngayon, tag-ulan. Ang inaasahan ko nga, magkakasakit sila dahil matindi ulan, Pero hindi Isa lang yung nagkulang lang calcium. Kaya tuloy naalala ko baka may sunod nito, hindi ko nabigyan ulay. Baka magkasakit naman, kaya ngayon, kinargahan ko ng mga gulay. Kailangan naglagay ako ng alarm, mga lods. Sa ganitong araw, tutunog yun. Nakalagay, Daddy, gulay. Pakain ko yung gulay. Yan, nakalagay.
Sa cellphone ko. Although, ano yan, wag kayo alisin ko rin kasi pag nasanay ka ng ano. Kasi trabaho tayo mga lods eh. Pero pag wala tayong ginagawa naman, ano naman yan. 2 beses ko sila hanggang 3 beses nabibigyan. Kaya, ano yan mga idol, huwag niyong kaligtaan. Napaka-importante ng gulay yan. O damo, calcium yan sa mga alaga natin. Ngayon, pag medyo ano kayo, bawa, konti lang alaga nyo at kaya nyo naman, bigyan nyo rin sila ng carrots. Depende na sa inyo kung ibigay nyo buo o tadtarin nyo. Tapos pipino, yung ano rin, pang hiwa-hiwa nyo maliliit. Ano pa ba? Mga patatas pwede, wag lang sibuyas tsaka bawang mga lods. Pwede yan sa kanila. Lalo na kung inakay, ano, tadtarin, hanggat maaari, medyo pino talaga siya. Kung inaibigay nyo yun, mas maganda. Kung kaya nyo, pero kung hindi naman, di paminsan-minsan na lang. Kagaya ko, paminsan-minsan lang yun. Napakabihira mga lod. Talagang bibigay ko yung gulay sa kanila. Totally, si Commander ang bumibili nun. Sabi mo, pakain mo sa ibon. Pipino, carrots, ganyan. Minsan, pag sinuwerte sila, mansanas mga lods. Kaya lang, ingat kayo sa pagbigay ng mansanas. Baka may masalit na buto. At nadali ng ibon ng buto, sapat na yung isang buto sa isang ibon para yan ay matoxic. Kaya ingat kayo mga lods pag nagbibigay kayo ng mansanas o kaya ng piras. Bawal lang sa kanila yung buto mga lods. Pwede yung laman pero buto hindi. Ayan mga lods. Kaya siguro mas maganda kung magbibigay kayo, tingnan nyo mabuti na siguraduhin nyo hindi masasama yung buto ng lods. So yun lang mga tip natin ngayon. Tip of the day yan mga idols para sa ating mga alaga. At sa mga nagtatanong, medyo pasensya muna kayo mga lods. Siguro tsaka na natin sagutin yung mga tanong nyo kasi busy tayo eh. Tsaka na lang pagsamasamahin natin, maririnig nyo rin yan. Yun, kagaya naman. Although, ano naman, basic na basic yung tanong niya, no? Bakit daw yung isang kalots natin, kanina lang to, bakit daw puti dati yung ano ng alaga niya, bakit ngayon naging blue? Ano daw yun? Ano yun, minsan ang kak ganon. Lalo na pag may lahing Lutino, may lahing Ino. Ganon talaga, minsan puti yan, minsan nagiging blue, minsan light blue, ganon. Normal yun mga lods. Sinagot na kita lods sa... Although, sinagot ko na rin to sa, sa Messenger. Pero ano yun mga lods, pag may mga tanong kayo, huwag kayong pumupunta lagi sa Messenger. Minsan hindi ko na sinasagot eh. Punta kayo sa sa comment section. Doon kayo magtanong. Diba no? Nagawa nyo magtanong sa Messenger, kaya nyo rin magtanong sa YT mga lods. Para mapakinabangan ng iba nating mga kalods yung mga tanong. Kasi baka may tanong kayo, meron ding may tanong na ganun, di masagot din natin mga lods. Okay mga lods, siguro hanggang dito muna para hindi na humaba yung ating video. At muli, maraming salamat sa pagtangkilik nyo sa ating mga video at pasensya na dahil bihira tayong makapag-upload mga lods. Okay mga lods, maraming salamat sa panonood. Bye bye.